Bubuo ng task force ang PNP para tutukan ang mga pulis iskalawag sa gitna ng pagkakadawit ng ilang pulis sa di manoy tokhang for ransom. Habang nililinis ng PNP ang kanilang hanay, ang PDEA o ang Philippine Drug Enforcement Agency muna ang magsasagawa ng mga operasyon kontra droga. Pero ang problema, kulang na kulang daw sa tao ang PDEA. Samantala, umaalma si Senator Coco Pimentel sa planong ilipat sa Mindanao ang mga pasaway na pulis. May report si Ian Cruz. Nagsimula sa isang misa kanina sa temang A Day of Prayer and Penance sa pangunguna ni PNP Chief General Bato de la Rosa ang paglilinis daw ng PNP sa hanay nito. I myself need internal cleansing. So before ako mag-cleanse sa buong organisasyon, dapat na-cleanse ko muna yung sarili ko. So ito nga ngayon, I'm soul searching on what to do and what I failed to do. Bakit nagaganito yung aming organisasyon, yung PNP. Simula kahapon, pinagbawalan na ang lahat ng pulis sa buong bansa na magsagawa ng anti-drug operations matapos madawit ang 4 na pulis mula sa binawag na anti-illegal drugs group sa pagkidnap at pagpatay sa loob ng Camp Crame ng Korean national na si Ji Ik-ju. Ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA muna ang magsasagawa ng anti-drug operations habang nakafocus daw ang PNP sa pagtatanggal ng skalawag sa hanay nila. Nagpulong na ang PDEA ngayon para sa bago nilang hamon. Isa raw sa malaking problema nila, kulang sila sa operatiba. Walang 1,000 ang mga ito sa ngayon. Higit na maliit kumpara sa halos 5 milyong hahabulin nilang gumagamit ng droga. The drug problem having been elevated to a national security threat, then we can also get the involvement of the armed forces of the Philippines in this war against drugs. Sabi ni PNP Chief Bato de la Rosa, si Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo ang mumumuno sa binubuong Counterintelligence Task Force ng PNP laban sa mga pasaway na pulis. Dito sila mag-oopisina sa binuwag na tanggapan ng AIDG. Si Malayo ang hepe ng Zamboanga nang lusubi ng miswaring faction ng MNLF ang syudad noong 2013. Na-hostage siya noon pero nakuha pa nitong mahikayat ang 23 MNLF fighters para sumuko. Sa paglilinis ng PNP, balak dalhin sa Mindanao ang mga pasaway na pulis o yung may mga kaso na dati, bagay na inangalan ni Senate President Coco Pimentel na mula sa Mindanao. Sabi ni Pimentel, di dapat gawing tapunan ng mga pasaway na pulis ang Mindanao. Dapat daw sampahan ng kaso ang mga ito. Pinapareview ni President yung mga police na na-involve sa corruption, na-involve sa mga krimen like ang kaso like karnaping. Ang kaso ng pulis na ito ay hulid up, ang kaso nito ay kotong, ang kaso nito ay drugs, talagang nagbibinta ng droga. Ngayon, ma-check natin nakabalik, na-reinstate. Sabi ni Presidente, we need more police presence doon sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi areas. Ayon naman sa tagapagsalita ng PNP, bubuo ng isang Counterintelligence Task Force na siyang magsasagawa ng paglilinis sa hanay ng pulisya. Maaari raw silang mag-entrap ng mga tiwaling pulis para makasuhan. Ang naturang lupon din ang naatasang magberipika ng anumang impormasyon laban sa sinumang pulis. Kung hindi lang double check, siguro magti-triple check sila doon sa magiging membro. Kasi ito yung magmamanman, sila yung magkakandak ng case build-up and validation against airing caps. Ian Cruz, GMA News.